Hello world! It's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. At ngayon guys, pag-aaralan naman natin kung paano naman mag-insert ng conditional statement sa loob ng ating for loop. Okay? Di ba? For loop muna tayo. Okay? For loop plus conditional statement. Specifically, if statement tsaka if else. Okay? So, daanan natin dalawa yan. Ngayon, without further ado, begin. Pin na natin yung mga code editor natin. So, as you can see guys, maglalagay ako dito ng hashtag at ating title. For loop plus conditional statements. Especially yung if tsaka if else. If and, di ba? Kompleto. If else. Yan. Okay? So siguro hindi ko napapaliwanag yung for loop. Alam nyo na yan. Tsaka yung conditional statement. Pakita na lang natin agad kung paano natin yan gagawin. So gagawa tayo ng program. Yun lagi yung kailangan ko explain sa inyo para meron tayong goal. Gawa tayo ng program na nagbibilang ng 1 to 10. Tapos isa-separate niya yung mga even numbers at tsaka odd numbers. Paano natin sisimulan to? Siyempre, gawa muna tayo ng program for loop na magka-count ng 1 to 10. Alam nyo na yan. Paano natin sisimulan yung for loop? For muna. Tapos yung variable natin, I. Tapos yung in range natin, in range. Ayan. Okay? Again, ito na naman tayo sa range. Napag-aralan natin ito. May tatlong part yan. And step. Ito, di natin kailangan ng step. Bakit? Kasi 1 to 10 lang naman. So, ang kailangan natin dito is yung start tsaka yung end. Yung unang number tsaka ikalawang number. Saan tayo mag-i-start? Sa 1. Saan tayo mag-i-end? Sa 11. Bakit ng 11? Kasi guys, di ba yung principles ng range included yung first pero excluded yung last. So, ang magiging last nitong number is 10 kasi kung 11, excluded yan, di yan kasama. Okay guys, now, sabihin natin, okay, itong line na to, ito yung line na nagbibilang. In fact, pag pinrint natin yung I, sige, print natin yung I para magkaalaman, makukuha na natin yung hinahanap natin na 1 to 10. Nakuha ninyo. Ayan. So ngayon, hindi nga yan yung goal natin. Diba? First goal lang yan. Achieve na. Second goal, segregate natin or separate natin yung odd and even number. Di tanggalin muna natin to. Tapos natin magawa itong line na to na nagbibilang ng 1 to 10. So, ano naman yung logic that will separate even from the odd? So, that logic is conditional statement. Bakit? Kasi 'di ba, again, naalala ninyo ang conditional statement, yun yung decision-making machine ng code. So, kad dumating sa kanya yung bilang na 1 to 10, mag-iisip ngayon siya, if ito ay even, dito to. Ito ay odd, dito to. So, may decision-making. So, kailangan natin ng conditional statement. Paano? Yun ang tanong. Okay, simulan natin. Unahin natin yung mga even numbers. Paano natin kukunin yung even number? If. So kapag yung current value ni I sa unang loop is minodulus natin sa 2. Ano bang ginagawa ng modulus? Kinukuha yung remainder. Diba? So dinivide natin sa 2. Tapos ang nakuha nating modulus or remainder is equals to 0. Perfect number, walang putal. Alam na natin anong kahulugan. Ito, i-print natin to as, lagay natin even numbers. Yan, even numbers yan. Okay? Kasi minodulus natin sa, dinivide natin sa 2, palang remainder, 0 yung remainder, yung modulus. Ibig sabihin, perfect yan, di ba? Even numbers yan. Paano kung hindi? Di else, ayan, minodulus natin yung current value ni I sa 2, tapos nakakuha tayo ng remainder. Hindi 0 yung sagot. Ibig sabihin, may putal. Sabihin, this is not even number. So, ito ay isang odd number. Ipiprint natin, print odd numbers, ba? Nakuha ninyo guys. So, itong formula na to guys, ito na yung goal natin. Number 1, magbibilang ng 1 to 10. Ito na yun. Second, separate mo yung odd to even number. Ito na yun. Okay? Naglagay tayo ng conditional statement sa loob ng loop, which is our main topic. Subukan ngayon natin yung ating logic. So, i-run ngayon natin. Okay? Pero, may nakalimutan ako. Siyempre, kailangan nating makita yung number. Di ko nasama. So, ilagay natin yung variable. Ipiprint din natin yung variable. I. Ayan, lagay lang natin dyan. Kalimutan ko. I'm so sorry. Okay? Pero ayoko nang ulitin eh. Napakahaba kasi. So, ibig sabihin yan guys, kaunang loop, ang value ng I is 1. Yan tayo magsisimula, di ba? So, si 1 ba, pag dinivide mo, ganun pa rin, dinivide mo sa 2, wala bang putal? Hindi. Di ibig sabihin, odd number siya. So, ano mangyayari? Ipiprint muna natin si 1. Ayan, print mo muna yung variable bago mo sabihin na odd number. Okay? The same thing din, pag loop natin, number 2 na tayo, si 2 ba, pag dinivide mo, or minodulus mo sa 2, may putal? Wala. So, ibig sabihin, true yung condition. Magra-run ngayon yung print. Ano ipiprint natin? Piprint mo muna yung I, which is currently, ang value niya is 2. Tapos, saka masasabihin na even number. Okay, nakalimutan ko idagdag yung I, yung variable. Now guys, subukan natin kung tama ba yung logic na to para makuha natin itong goal natin na program. Pag nirun natin to, ayan, nakita ninyo, nakuha na natin yung desired out natin. Ano yung desired output natin? Papakita ka ulit sa inyo yung goal natin. Magbilang ng 1 to 10, tapos i-separate
separate yung evens out. Ito na siya guys, diba? 1 to 10, syempre yung mga odd numbers. Ayan. Tapos ito yung mga even number. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. Nakuha ninyo? So, yan yung simpleng paggamit ng for loop at saka ng conditional statement. Okay? Pati ako nalilito na rin, di ba? For loop plus conditional statement. So, hindi lang naman sa ganito. Sobrang dami yung pwedeng gamit. Pwede nyo yung paglaruan. Okay? Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Kung may natutunan ka, please guys, don't forget to subscribe, like the video, and comment mo sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong pag-aralan natin. And we will create a video of that. And again, thank you so much for watching. See you on my next tutorial.